Yung cheese nila, okay din yung cheese nila. Kaso ito pala, may important point pala akong kailangan i-mention. Kung i-rate namin yung romantic baboy, una, side dishes. And sa mix po, ano po, 2 at a time lang po siya. Pero unlimited po lang. sa meat, Ako, 2 at a time lang po yung order. thank you. Hi guys! Andito kami sa Romantic Baboy. Bagong bukas siya sa SMDC Line. So, ayan. Unlimited Korean grill. Pag upo nyo, meron ng mga nakalagay na sides. Ayan na yung mga sides. Unlimited na rin lahat yan. Tapos, pwede kayong humingi ng soup or rice. Ayan yung mga sauce nyo. This is cheese, egg, and kimchi. Ang una namin in-order is Taipei samgyeopsal, tsaka Yangyang Galbi.
yun na nga yung experience namin sa Romantic Baboy. And kung i-rate namin yung Romantic Baboy, una, for their service. Okay yung service nila pagdating sa loob kasi mabilis sila mag-refill ng mga, kahit anong gusto mong ipa-refill, mabilis sila. Doon sa previous na experiences namin sa Korean Grill, ang problema is matagal sila mag-refill ng lettuce, ng bawang, or kung ano man yung gusto mong ipa-refill. Sa Romantic Baboy, sobrang bilis nila and magalang yung mga waiter nila. Pero kailangan ko nga palang i-mention kasi nung pagdating namin dun, and usually daw, sa Romantic Baboy, merong pila. Siyempre, pag pumipila yung mga tao, medyo nag-i-increase yung pagkaasar nila. And nung kami yung pumila, opening nila yun, medyo, yung first impression ko sa service nila, hindi maganda kasi nakikita na nung mga tao sa loob ng Romantic Baboy na pumipila yung mga tao. Merong mga upuan doon na nakastack, pero hindi nila yon inaayos para doon sa mga pumipila. Parang, ang nangyari is, bala kayo dyan, pumila kayo. 11 AM pa kami magbubukas. Ganon yung naging first impression ko sa service nila. Tapos, yung mga tao pa yung nag-ayos ng mga upuan at nag-ayos ng mga sarili nila kung paano sila pipila. Nung pumasok kami sa Romantic Baboy mismo, yung first impression ko na service nila is pangit. Parang walang pakialam yung mga crew, ganyan. Pero, good thing na bago yung impression ko na yun kasi pagdating nga dun sa loob is mabilis naman, maganda naman yung service nila, na-explain nila na maayos yung rules ng unlimited samgyeopsal and mabilis sila mag-refresh ng food. And then, for the food itself naman, ang masasabi ko is fresh yung mga ingredients nila. Well, not really ingredients. Fresh yung lettuce, fresh yung garlic, fresh yung kimchi, masarap. Actually, favorite ka nga yung kimchi nila eh. Yun nga lang, yung mga sides nila, medyo, yung iba, kung nakita nyo yung mga rating to, yung odeng or yung fish cake nila, okay lang. Parang, oh, okay, may odeng. Oh, okay, may lasa. Parang so-so, ganyan. And then, yung japchae nila, parang, para magka-japchae lang. Pero yung side salad nila na may iceberg lettuce, carrot, tsaka Thousand Island dressing yata yun. Okay naman yun. Nasarapan naman ako doon. Fresh naman yung ingredients nila doon. Yung fried chicken nila nung una, hindi ko alam kung fried chicken nga ba talaga yun. Parang isa din yun sa masasabi ko na para lang magkaroon ng fried chicken doon. Ganun. Yun, yung onion kimchi para sa beef, masarap. Chive kimchi yata. Chive kimchi ata yung tawag doon. Masarap yun. Yung egg nila, okay lang. Lasang egg. Yung soup nila na gochujang jjigae, masarap yun actually. Kaso, ang ironic lang kasi, di ba, merong grill, merong open fire. Well, hindi open fire. Hot charcoal doon sa table. Pero yung soup, there's no way for us to keep it warm. Parang kumakain ako ng soup na malamig. Hindi ako masaya doon. Parang gusto ko siyang ilagay sa stainless na bowl and ilagay dun sa uling. Kung mainit sana yung soup na yun all throughout the meal, sobrang big thing yun para sa akin kasi, di ba, may mainit kang sabaw habang kumakain. In case you were wondering, hindi kami nag-order ng rice pero they offer unlimited rice din daw. Mas nag-concentrate kami sa pagkain ng mas maraming lettuce kasi mas healthy yun, ganon. And by the way, yung sauces pala nila is yung sesame oil, salt and pepper, samjang, tsaka yung soy sauce and vinegar ata yun. Use that as well. Sabi nila yung sesame oil daw, pag sinasawsaw mo dun yung mga meat, especially yung mga fatty meat, mas okay na sawsaw nyo sa sesame oil kasi ipe-prevent daw nun yung pagkapit ng mga fats ng mga kinakain mo sa iyong arteries. Pero, hindi ko pa na-research specifically about that. May nagsabi lang sa akin. At saka yung samjang, masarap din siya. I-dip nyo yung meat nyo, yung mga slices of meat nyo doon sa mga dip na yun bago nyo siya i-wrap. Pwede nyo rin siyang ilagay sa rice. Yung cheese nila, okay din yung cheese nila. Kaso ito pala, may important point pala akong kailangan i-mention. Kung nakatry na kayo ng ibang samgyeopsal, yung ibang grill, meron silang pang salonong oil na manggagaling doon sa mga ginigrill mo. Dito sa Romantic Baboy, napansin namin, di ba may cheese, may kimchi, tsaka may egg dun sa gilid ng grill. Tapos nagigrill ka sa gitna. Ang nangyayari is, yung ginigrill mo na may mga fats na nagre-render mula sa ginigrill mo, dumidiretso siya dun sa baba. So, kung makikita nyo, kung naalala nyo sa video, yung
mantika na galing doon sa niluluto namin, dumidiretso siya, tumutulo siya doon sa cheese, kitang-kita. Nagkaroon siya ng oil. Nung una nga, hindi ko alam, parang, ba't ganun yung cheese nila? Nagiging oily pag tumagal. Yun pala, nung pinoint out sa akin ni Alvin, ang aking hubby, na yun nga daw, yung oil sa ginigrill namin is napupunta. Yun lang daw yung medyo ayaw niya sa romantic baboy. Everything else, okay naman sa kanya. Overall, tingin ko naman, magandang experience naman sa romantic baboy. For 499, unlimited beef and pork na, 2 meat servings at a time, hindi naman issue yun. Lutuin mo muna, ubusin mo muna. Pwede ka namang mag-order anytime kung naluto at naubos mo na agad. Hindi naman issue yun. Very fresh naman yung mga meat nila. Masarap din yung mga marinade nila. Kaya, I would recommend going there. Pero kung, if you ask me kung worth it ba sa pila, hindi ko pa masasabi na it's the best samgyeopsal kasi limited pa lang yung mga samgyeopsal na na-try ko. Mas madalas din kaming dito lang sa bahay nagsasamgyeopsal kaya hindi ko masasabi na siya yung best. Pero worth a try naman siya. Kung meron pa kayong questions about sa romantic baboy or request sa mga pwedeng kainan or pwedeng lutuin na gusto ninyong itry namin, please comment down below. Kung nagustuhan nyo ang review na to at ang mga food videos namin, please click like. Malaking tulong yun. And kung gusto nyo pa ng maraming food and travel videos, click subscribe. And also, please check my husband's buffet complete menu channel and street foods. Yun yung mga gusto niya content. Meron din siyang channel sa Food Trips TV. So yun, thank you so much for watching and I hope to see you on our next video. Bye-bye!